Handa na ako. Kaya handa na ako magpaalam sa mga mahal ko sa... Hi po. Kain po tayo. Kain po mga madam ko. Guwapa kay babae kay tingog si Risi karon. Babae na kag tingog guys. Hey, babae nagtingog si Risi. Kain. Pangpapayat na kape. Masarap yung kape niya dahil na inisponsoran ko siya ng 2 pouch. Kasi gusto niya pumayat, binigyan ko siya ng 2. Sponsored by Jessa Salon. Okay. Mga madam ko, punta na kayo sa salon. Magpariba na kayo yung mga graduate dyan. Kain po. Okay, shout out kay taga Cebu. Magbayad ka na, ang kapal talaga ng mukha mo. Tablan ka naman ng hiya. Dami mong palusot kaya. Alam mo yung mga palusot mo, kumita na sa showbiz yan. Nag-FAMAS award na yan, huwag mo nang ulitin pa. Hindi mo na maluloko ang mga tao. Hi kay Ma'am Monica. Diba yung Risi? Kain. Di ba Mama Monica? Kumita na sa showbiz yung mga ganong palusot, mga ganong drama. Magbibigay ako nito, promise, promise. Diyos ko, oy. Hindi na kayo makakaulit. Again, wala po akong GCash para manghiram kayo ha. At wala akong maipapahiram din, nanghihiram din ako. Maugid in Risi, mga ikaw, ijud pagpailad sa mga laki. Tama lang na magwag ra ka na Risi May. Di ba nga? Kain po. Magkanda pagod tayo magre-riban, magpapaano, tapos sila sa isang iglap lang. Tabla naman kayo ng hiya. Huwag niyo abusuhin ang tao. Hindi siya madilim yot.
Huwag niyong abusuhin. Kapal ang mga mukha ng mga lalaki. Pumunta na ka ng salon, mga bilat. Hanggat hindi pa maraming tao. Kumain na po kayo, mga bilat. Huwag na kayo magpapalipas ng gutom. Ang sarap ng sisig nila doon, Day, no? Magkano tong sisig nila, Yot? Magkano? Ang sarap talaga pag maanghang, no? Sili. Focus muna tayo sa sarili natin, bilat. Antayin ang dapat antayin. Charot. Hayaan na sila. Diba? O Diyos mio, oy, sana wag na matuloy yung giyera. Char lang. Paano na lang kung makikisali ang US, di makisali rin ang China at Russia. My God. Tatamaan ng Philippines. Eh, kailangan Yot, Day, Risi. Tawagan mo lahat ng mga kaalyado natin sa Sikihor. Ihanda lahat ng mga sigbin. Pagsanayin silang lumipad. Pagpraktisin mo silang lumipad-lipad. Para ihanda na sa laban. Yun yung mga Air Force natin. Huwag muna nating iriban after na ng digmaan, tsaka natin iriban ang mga taga-Sikihor. Kontakin mo rin ang taga-Kapis. Lahat ba yung pagsanibin natin. Pati na ang mga mga kumari natin sa karagatan, gisingin mo na sila. Maghanda at magsanay para sa malaking digmaan. Day, yung mga batikang mangbabarang, barangin na lahat ng mga lilipad-lipad sa Himpapawid. Kontakin mo na yung mga batikang mangbabarang, mangkukulam. Para sa digmaan natin.
ihanda na kasi makikialam ng China at ang Russia. So, kailangan hindi malabong mapektuhan ang Pilipinas or yung Manila. Tawagan mo na si Lolo Dime. Gisingin mo na yung mga 1,000 years na natutulog. Lumipad na sila mamayang gabi. Maghanda sila ng lana, Day. Unlimited ang lana. Para hindi tayo matamaan sa taas. Unlimited ang lipad ng mga taga-Philippines. Char lang. Just for fun, mga bilat ko. Kasi sa hirap ng mga pinagdadaanan natin ngayon sa mga hinaharap natin pagsubok ngayon. Eto na naman. Kawawa yung kawawa ang lugar ng Israel. Actually, mga bilat, nakalagay naman talaga yan doon na sinabi naman talaga ni Jesus yan sa Bible na kapag dumating ang panahon na mapapaligiran ng mga sundalo ang Jerusalem, lahat ng mga tao lumikas papunta sa bundok. At yung mga tao na sa bundok, wag nang bumalik pa sa Jerusalem. Actually, nagalit ang bigkas naman talaga ng bilat, hindi naman Jesus Christ, hindi naman Diyos. Iba kasi ang salita dati, mga salitang Griego, di ba? Nakalimutan ko kung paano siya i-pronounce. Yun yung mga salita nila. So ngayon, sinalin-salin na lang siya, kaya naging Jesus Christ in English para lahat magkakaintindihan. So ngayon ang nangyayari, so actually nagalit talaga ang Panginoon dun sa nangyayari, sitwasyon ng Jerusalem dati sa pananakop ng mga 'di ba? Kasi yung mga Hudyo, 'di ba siya yung nag kay Jesus, hindi sila naniniwala, ganyan. Actually hindi naman Kristiyano ang ang Jerusalem, mga taga Jerusalem ay taga Israel. Mga Hudyo sila. Hindi sila Christian. Pero may nabasa ako, siya, Islamic religion din siya, pero hindi sila nagkakasundo-sundo regarding sa pagsunod nila sa mga anak ni Abraham. Kasi ang paniniwala ng mga Arabong Muslim, mga Islam, sumunod sila sa sa paniniwala sa anak ni Abraham na si Ismael. Tapos ang mga Hudyo naman, sa anak ni Abraham na si Isaac. So nagkakabuwag, nagkaroon siya ng parang hindi pagkakasundo, lalo na si Ismael, kasi anak lang kasi parang anak siya sa labas si Isaac. Correct me if I'm wrong. Anak siya sa isang pulubing babae. Parang pinalayas niya, kaya may parang tampo sa kanya ang mga taga sunod ni Isaac dahil sa sitwasyon ng ganun, tapos napalala pa sa Quran nila yung parang tinuturo nila sa isang tao. Kasi 'di ba ang nagpakalat naman talaga sa atin sa mga, hindi ako against sa Katoliko, kasi Katoliko talaga ako nung panahon ng mga Romano, pero mga bilat ang nakakaalam talaga niyan yung mga tao sa Israel, mga Hudyo, sa sitwasyon na paano sila sinakop. Kasi pinaglaban nila yung Israel, which is ang nag-declare lang niya na ibigay sa kanila yung United Nation, na ibigay sa kanila yung Israel, yung part ng Jerusalem, yan, 'di ba? Yun yung central capital ng Israel, ang Jerusalem. So ayun, inano lang ng kasi 'di ba nga siya lang yung bukod tanging napapaligiran ng mga Islamic country. Napapaligiran siya ng Jordan, Egypt, yung Egypto, yun. Iran, Iraq, 'di ba? So, ayun yun siya. May sa historical nagkakaroon na talaga siya ng hidwaan ang dalawang bansa na 'yan. Na muatak na ko diha klay. Ay, Diyos ko, sige Daylita. Daylita, yung mga munyeka mo, Day. Sanayin mo na para aatake na tayo. Ihanda na lahat ng mga natin, mga panangga natin, kasi yun lang, mag-unlimited lana tayo. Makikipagdigma tayo sa himpapawid. Huwag tayo magpapatalo, yot.
Di ba mga bilat, yung ganong sitwasyon na wala tayo, back to ano, yung pinag-uusapan natin. So, ganun, may historical, ano na talaga, alitan ang dalawang bansa na yan. So, ngayon, binomba kasi una naman talagang binomba ng Israel, ang Iran, kasi dun sa area na, di ba, yung gawaan ng nuclear weapon nila. So, pinaano yun, pinasabog yun, which is, hindi ko alam kung paano, may mali din. Kasi marami namang gumawa ng nuclear weapon ng mga bansa. Hindi naman nagpapasabugan ang bawat bansa. Hindi naman ginamit nila sa di ba? Protection lang din yun nila in case na Which is nagalit siguro ang Iran. Kasi ikaw ba naman pasabugin mo yung area ng So parang hinamon sila. So ang US siguro, I think hindi naman makikialam ang US. Sana sanang matuloy, wag sana makialam. Wala naman siyang pinapanigan, nasa gitna lang siya lang yung tawag dito, yung siya yung mag-aayos. Sana walang ganong mangyayari kasi gulo talaga bilat. Diyos ko, ang Pilipinas maliit lang, paano na ang gagawin natin, di ba? So ayun, kaya sana magkaroon ng peace, unity and love, lahat magkakaisa. Hindi na tayo magpapatalo, Philippines. Diyos ko, kung wala tayong Risi, si Lalay, ihanda na lahat. Si Lalay, lahat ng mga natin, yung mga humahati sa gabi, paghatiin, sanayin nyo na silang humahati sa gabi. Paliparin nyo na yung mga bagong sibol. At maghanda tayo sa malaking digmaan. Di ba mga bilat? Char lang. Ayun mga bilat, Diyos ko nakakatakot na magkaroon ng isang malaking digmaan na naman, magkakaroon ng World War III. Diyos ko, Mariosep. Hindi natin kakayanin kasi maraming maapektuhan, maraming hindi ko nga alam kung sinyalis na to sa pagdating ni Jesus, di ba? Kasi yung mga nakalagay sa Biblia is unti-unti na siyang lumalabas. So, ayun mga bilat. Alam mo mga bilat, para sa akin kulang pa yung kaalaman natin bilang tao sa kasaysayan natin, which is marami pa siyang gustong matuklasan natin na hindi pa na ilahad ang buong katotohanan. Marami pa. Ako hindi ako satisfied. Char. Parang scientist lang, Basta hindi siya incomplete. Kumbaga, ang nagpaano lang naman ng bilat yung regarding sa mga. Kasi nakalagay naman talaga sa Biblia, di ba, na ang Panginoon siloso, ayaw niya nang sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, yung mga antichrist dati, ayaw niya sumasamba ng mga kung ano-ano dyan. Kasi siloso siya, gusto niya, siya lang yung sinasamba natin lahat, dahil siya lang yung tagapaglikha ng lahat-lahat ng ito. So yung iba, ang nangyayari kasi, dahil sa mga Romano, na pinasiwalat dito sa Pilipinas. Kaya nga, di ba dati sila Padre Burgos, di ba? Kung nakaano kayo sa sa El Filibusterismo at saka sa Nolimitangere, na sila, yung parang binihag sila. Sila yung mga nagpasiwalat ng mga from Vatican, dinala nila sa Pilipinas, which is nagkakaroon din siya ng negosyo ang nangyayari. Kaya iyon yung mga maraming santo ngayon na ginagawa, binibenta sa mga Katoliko, yung mga santo, ganyan. Ako naman bilat, respect sa religion ko rin. May santo talaga ako, which is, hindi ko naman siya, yun ang sinasamba ko mismo yung santo. Nakalagay lang as display, kasi yun ang parang, mas mabilis ka kasi makapag-focus or concentrate pag may makikita ka isang bagay. Kagaya ng isang, di ba pag may imaginein tayo isang bagay, halimbawa, isang di ba may picture. So, madali natin ma-feature out, madali natin ma-visualize, madali natin ma-imagine ang isang bagay na mas makadali ka makapag-focus. Yun din ang nangyayari sa akin sa santo, which is hindi ako doon nagsisimba sa santo. Direct ako to the God. Lang siya na parang as picture lang, ganyan. Depende naman yan sa atin kung paano natin gagawin yung mga paniniwala at pananampalataya natin. Maniniwala tayo talaga sa lumikha sa atin. Yung mga God natin, ganyan, Jesus Christ, na nakalagay sa Bible, na naisali na sa English na word. Iba kasi ang pagkabigkas niyan dati. May mga nasalin pa nga yan sa Latin, di ba? So, ayun mga bilat, yun yung mga konting kaalaman ko lang din sa mga nababasa ko. So, ganon.
Siyempre, isa lang naman ang lumikha sa atin. Hindi magkakaroon ng hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa kapag lahat tayo is nagkakagulo-gulo, yung parang ipapakita ng mga bansa kung sino talaga ang makapangyarihan, sino yung may maraming nagawang sino yung matalino. Hindi yun siya ang pagiging ng isang bansa, yung parang para siyang mapatunayan lang talaga. Kasi maraming nadadamay, maraming inosente, yun dapat ang iisipin ng mga ministro na namumuno sa isang bansa, ng mga president, ng mga mga reyna, mga hari na namumuno sa ibang bansa, sa kanya-kanyang mga bangsa, na dapat wag tayong magkakagulo, magkakaisa na lang. Kasi tayo lang din naman mga tao ang sumisira sa ating mundo. Na dahil sa kaalaman ng mga tao, so nadidevelop natin yung mga hindi magandang mga bagay, yung mga kagaya ng di ba, na sanhi ng pagkasira ng mundo na gawa ng Panginoon. So, ayun, malaki ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ginawa niya ang lahat, tubusin niya ating mga kasalanan, sinakripisyo niya ang sarili niya, ang kanyang anak na si Jesucristo, diba? Sinakripisyo ang lahat para sa atin. So, malaki ang pagmamahal ng Panginoon natin. Kasi kung sa isang iglap lang, yung kanang kamay niya na si Lucifer, pwede niya yung patayin sa isang iglap lang. Kasi ganun ka makapangyarihan ang Panginoon. Pero hindi niya yun ginawa kasi ang Panginoon is malawak yung pagmamahal niya. Gusto niyang bumalik sa kanya si Lucifer. Gusto niyang bumalik sa kanang kamay niya ulit. Yung taong pinagkakatiwalaan niya, ginawa niyang kanang kamay. Kaya ganun siya kalawak ang pagmamahal niya. So, hindi pa ang lahat, dapat magkakaisa, magmahalan na lang. Spread love, diba? Huwag nang magkakagulo-gulo. So ngayon, syempre, minsan sa social media, yung mga wrong information, minsan ini-edit ng iba. So nagkakaroon ng traumatic experience ang bawat mga tao kasi lalo na yung mga area, mga bansa na nakakaranas ng mga paggyera, ganyan. So dapat, which is hindi na dapat ipakalat yung mga maling information, maling mga pag-i-edit kasi yung iba nababahala. So ayun, magdasal lang tayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, kasi yun lang ang tanging paraan natin para makasurvive sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pagsubok araw-araw. Dahil lahat tayo ay may mga problema, dahil tao lang tayo, walang taong perpekto, ginawa tayo as may mali na, ginawa tayo as hindi perpekto kagaya niya. So which is magkakamali at magkakamali lang din tayo. Nobody's perfect. So kailangan magdasal mga bilat araw-araw, magpasalamat sa buhay na araw-araw na binigay sa atin na kapag nagising pa tayo, diba? So wag tayong mapagmataas, gumawa tayo ng mga bagay na naayon sa Kanya. Mas masarap din kasi gamitin lalo na sa mga char, na isingit ha. Magbayad ka na kasi ang utang is utang. Ayaw ni God ng ganyan. So, ayun mga bilat, basta kailangan mag-research din tayo regarding sa nangyayari kung bakit nagkaroon ng malawak na hidwaan yung dalawang bansa na yan, ang Israel at saka Iran. Since then pa talaga. So, ayan mga bilat, so stay safe, magdasal lang tayo, yun lang tayong paraan natin at kailangan magkakaisa. Stay hydrated mga bilat, lalo na kahit maulan, medyo mainit ang panahon. And I love you so much.